Ang laman ng video na to ay ang isa sa mga pinakasikat na post sa Reddit noong 2012 na sa makalipas ang mahigit sa isang dekada ay patuloy pa rin pinag-uusapan. Libo-libo ang naging komento sa post na yon na napatanong na lang yung mga taong nakabasa na kung paano ito nangyari. Matapos mo mapakinggan yung kwento na to ay mapapaisip ka na lang na kung hanggang saan nga ba talaga ang hangganan ng isip ng tao. Meron nga kaya talagang parallel universe o meron lang talagang nilalang na naglalaro sa panahon at sa oras ng mundong ginagalawan natin. At ang mas nakakakilabot pa dito noong 2025 ay nangyari ulit ito sa isang 19 years old na babae sa France. Papangunahan ko na kayo, hindi nyo inaasahan yung magiging takbo ng kwento na to. At kung kagaya naman kitang mahilig makinig sa mga ganitong uri ng kwento, mga horror, mystery, mga sobat and sob cases, ay ilike mo na tong video na to and don't forget to subscribe. Simulan na natin ang kwento. Noong 2004, si Brian ay isang college student sa Louisiana, isang state sa United States of America. At kagaya ng karamihan sa mga college student noong mga taon na to, si Brian tuwing Biyernes at Sabado, hilig nila mag-party, mag-inuman. Dahil tuwing Biyernes, kabi-kabila yung mga party sa ilang mga apartment malapit sa school nila. Pero nagbago to lahat nung nakilala ni Brian, si Kyla. Itong si Kyla ay kaedaran niya, 20 years old, kaso magkaiba yung uri ng pamumuhay nila. Habang si Brian ay mahilig mag-party, si Kyla naman ay tutok sa pag-aaral. Pero nung unang beses pa lang nakausap ni Brian itong si Kyla ay alam niya na kaagad na yung babae na to ang gusto niyang mapangasawa. Binago ni Brian ngayon yung uri ng pamumuhay niya. Hindi na siya sumasama sa mga dati niyang kaibigan, di na siya nagiinom, di na siya nagpa-party, kundi palagi niyang sinasamahan si Kyla saan man to magpunta, saan man to kumain, maging sa library ay kasama siya nito. Maraming nanliligaw at nagpaparamdam kay Kyla pero pinaparamdam ni Brian na siya talaga yung karapat-dapat niyang maging kasintahan. Nireregaluhan niya to, hinahatid, sinusundo, at palagi siyang kinakantahan ni Brian kahit pasintonado at wala sa tono yung boses nito. Talagang kitang-kita at ramdam na ramdam ni Kyla yung pagpapasaya sa kanya ni Brian. At kinalaunan makalipas ang ilang mga buwan ay sinagot na nga si Brian ni Kyla. Tuwang-tuwa si Brian nung narinig niya na yung mga salitang hinihintay niya sa makalipas na mga buwan. Naging masayang magkasintahan sila, sabay silang gumraduate dun sa university pinapasukan nila at sabay din silang nakahanap ng mga trabaho. At hindi na pinatagal ni Brian, wala pang isang taon nung nakakalipas nung nakagraduate sila ng college, ay nag-propose na siya kay Kyla. At dito ay kinasal sila, ang daming taong pumunta, mga kaklase nung high school, nung college, mga katrabaho at mga kamag-anak. Isa yon sa mga pinakamasayang araw nilang dalawa sa buong buhay nila. Kumuha na kaagad sila ng bahay matapos nito at dahil sa galing ni Brian sa tungkulin na ginagampanan niya dun sa kumpanyang pinapasukan niya, ay napromote siya ng napromote sa paglipas ng mga taon. At sa laki ng sinasahod ni Brian nung nabuntis si Kyla ay pinag-resign niya na to sa trabaho at hindi niya na ulit pinapasok. Ang unang naging anak nila ay isang babae na pinangalanan nilang Michaela at mula nun si Michaela ang naging sentro ng pagmamahalan nilang mag-asawa. Makalipas ang 2 taon nabuntis ulit si Kyla at nanganak naman siya ng isang lalaki. Yung mga taong nakakakilala dito sa dalawa ay wala silang masabi sa naging takbo ng buhay ng mag-asawa. Mula si Brian na palainom nung college, ngayon ay napaka-responsable ng ama sa mga anak niya at responsable bilang asawa. Nagsimula na mag-travel si Kyla, si Brian at yung 2 nilang anak sa iba't ibang bansa, sa halos lahat ng mga bansa sa Europe, maging sa Japan, sa Egypt at ilan pang mga magagandang mga bansa. Halos masabi ng perpekto yung buhay nila pero nagbago to lahat noong isang araw na nanonood si Brian ng TV sa bahay nila. Habang nanonood siya ng sport ay hindi niya napigilang tumingin sa kanang bahagi ng sala nila dahil yung lamp nila dito o ilawan ay nag-iiba-iba ng kulay. Ang ginawa ni Brian sa pagtataka ay tumayo siya at nilapitan niya yung ilawan na yun. Sa pagtataka niyang palabo ito ng palabo kaya naman kinusot niya yung mata niya pero hindi niya talaga matitigan ng maayos yung ilawan.
Parang nakatingin siya sa litratong napakalabo. Sa sobrang labo nito ay para na itong drawing na magulo. Dito ay nagsisimula na siyang kabahan. Nasisiraan na ba ako ng isip? Nababaliw na ba ako? Dala lang ba to ng pagod? O sa tagal ko ng panonood ng TV kaya nagkakaganto na yung mata ko? Kaya ang ginawa niya ay umakyat na siya sa kwarto nila, natulog na siya at kinabukasan pumasok siya sa trabaho. Kinagabihan pag uwi niya ay nakita niya na naman yung lamp o ilawan na malabo. Hindi niya maintindihan kung bakit sobrang labo nung lamp na yon. Kapag tumingin naman siya sa kahit anong parte ng bahay o kahit anong bagay, normal naman to. Pero sa lamp na yon o ilawan ay palaging malabo ito. Kaya ang ginawa ni Brian ay kumuha siya ng upuan, umupo siya sa tabi nito at sinubukan niya itong titigan na matagal. At dito habang tinititigan niya to ay nagsimula itong gumalaw. Nagsimula itong bumaliktad at unti-unting lumayo sa harap niya. Hindi naman ito naglalakad palayo kundi parang na-zoom out yung lampara sa harap niya. Nagulat na lang si Brian na kinakausap na pala siya ng asawa niya si Kyla sa tabi niya. Tinanong siya nito kung okay lang ba siya. Sumagot naman si Brian na okay lang siya dahil ayaw niyang pag-alalahin yung asawa niya. Umakyat na ngayon sila mag-asawa sa kwarto nila. Pero sa paglipas ng mga oras ay hindi makatulog si Brian dahil hindi mawala sa isip niya yung ilawan. Kaya't sa kalagitnaan ng madaling araw ay bumaba siya at umupo siya ulit sa tabi ng ilawan. Tinitigan niya lang ito ng tinitigan. Nag-iiba ng anyo to, bumabaliktad, lumalayo, lumalapit sa kanya hanggang sa hindi niya namalayan na umaga na pala. At dito ay nakita na naman siya ni Kyla na nakatitig sa lamp. Dito ay nagsabi si Brian na hindi muna siya papasok sa trabaho. Masama yung pakiramdam niya. Hindi naman masyado nag-alala si Kyla dahil mukhang okay naman yung asawa niya at sa buong araw na yun ay tinititigan lang ni Brian yung ilawan. Hindi siya kumakain, hindi siya umiinom, hindi siya natutulog. Basta't pinapanood niya lang tong ilawan na unti-unti nang lumalaki sa harap niya. Hanggang sa naging kasing laki niya na to, hanggang sa mas malaki na to sa kanya na hindi namamalayan ni Brian na 3 buong araw niya na palang tinititigan yung ilawan. Nung punto na to ay nagsimula ng mataranta si Kyla. Tumawag na siya ng doktor at pumunta dito sa bahay nila. Kinausap si Brian, di naman malabo yung mata nito. Nasasagot naman ito yung mga tanong pero hindi masagot nito kung bakit niya tinititigan yung ilawan. Ayaw kasing sabihin ni Brian yung nakikita niya dahil mag-aalala yung asawa niya. Baka isipin nito na babaliw na siya. Tinititigan niya to para malaman niya kung bakit ito gumagalaw at bakit ito unti-unting lumalaki. Nung pang-4 na araw ay kasing laki na ng kotse nila yung ilawan. At sa patuloy na pagtitig ni Brian sa paglaki nito ay nagsimula itong umilaw na kulay pula. Nagsimula siyang sumigaw dahil dito at si Kyla ay kinuha muna yung 2 nilang anak at dinala sa bahay ng mga magulang niya. Sa patuloy na pagtingkad nung ilaw ng ilawan at sa patuloy na paglaki nito si Brian ay pumikit na at nagsimulang sumigaw. Nakaramdam siya dito ng matinding sakit ng ulo at ng bibig niya. Nakarinig na siya ng mga tao nag-uusap, nagsisigawan, may mga sasakyan sa paligid niya. At pagdilat ng mata niya ay nakahiga na siya sa gilid ng kalsada. May mga taong nakapaligid sa kanya, hindi niya kilala yung mga to. Yung iba nakakapit sa kamay niya, sa katawan niya na parang inaalalayan siya. Pero hindi niya maintindihan yung mga nangyayari. Hindi niya maintindihan kung nasan siya, sino yung mga tao na to, anong nangyayari. Hanggang sa may 2 pulis na lumapit sa kanya, binuhat siya ng mga to at nilagay siya sa likod ng sasakyan ng mga pulis. Dinrive siya nito papunta sa pinakamalapit na ospital. Patuloy siya nagtatanong sa mga pulis kung ano nangyayari, nasan yung asawa niya, nasan yung mga anak niya, nasaan siya. Pero hindi masagot ng mga pulis kung nasaan yung asawa niya at mga anak. Nakahawak si Brian sa bibig niya ng mga oras na to dahil may 2 siyang ngipin na nalaglag. Pagdating sa ospital, ipinasok siya sa emergency room, dumudugo yung bibig niya pati yung ulo niya. At dahil sa sakit ng ulo ni Brian, ay nahimatay ulit siya. Paggising niya ay may mga nurse at mga doktor sa paligid niya. Kinausap niya yung mga to at dito ay nagsimula ng kilabutan, malungkot at magtaka si Brian. Dahil yung lamp o ilawan na tinititigan ni Brian sa sala ng bahay nila na unti-unting lumalaki ay hindi totoo. Maging ultimo yung bahay nila ay hindi talaga totoo. Yung panliligaw niya kay Kyla, yung kasal nila, pagbili nila ng bahay, pagkakaroon nila ng 2 anak, pagpunta sa iba't ibang mga bansa ay hindi talaga nangyari. Kundi ang totoo talaga nangyari nung nagising si Brian sa gilid ng kalsada
na may mga taong nakapaligid sa kanya, nakahawak pa sa katawan niya yung ilan sa mga to na parang inaalalayan siya, ay naglalakad pala siya nung araw na yun pauwi sa bahay nila galing sa university. Nang sa pagtawid niya sa kalsada ay may sasakyan siyang naharangan. Nagalit ngayon yung driver ng sasakyan na yun. Bumaba ito, nakita ni Brian na napakalaking tao pala nito. Sinuntok siya nito sa ulo, bumagsak siya at sa pagbagsak niya tumama yung ulo niya sa simentong kalsada at dito ay nahimatay siya ng mahigit sa 2 minuto. At sa 2 minuto na yon, na pagkahimatay niya ay nagkaroon siya ng ibang buhay. Totoong college student nga si Brian nung araw na yon. Pala party, pala inom nga siya tuwing Biyernes at Sabado. Pero hindi totoong na-meet niya si Kyla. Niligawan niya to, ikinasal sila, nagkaroon sila ng pamilya. Nagkaroon sila ng 2 napakaganda at gwapong anak. At nagpunta sila sa iba't ibang mga bansa hanggang dun sa mga araw na tinititigan ni Brian yung lamp o ilawan. Lahat yun ay hindi nangyari. Kundi 20 years old pa lang talaga si Brian at college student at yung 10 taon na ibinuhay niyang kasama si Kyla ay hindi talaga totoo. Makalipas ang ilang linggo ni Brian sa ospital, naging okay naman na yung ulo niya maging yung bibig niya. Okay na siyang umuwi pero yung puso at isip ni Brian ay malubhang nasugatan. Hindi niya matanggap na hindi totoo yung buhay niya kasama yung pamilya niya. Sa tuwing pagtulog niya ay hinihiling niya sana magising siya ulit na kasama yung pamilya niya at yung buhay ko ngayon ay yung totoong panaginip. Pero sa paglipas ng mga araw, ng mga linggo at ng mga buwan ay hindi ito nangyayari. Na-depress si Brian dahil dito, kinailangan siya magkaroon ng napakarami at napakahabang mga therapy at kailangan siyang tutukan ng ilang mga psychiatrist para lang malagpasan ni Brian yung pagsubok sa buhay niya na yung asawa, trabaho, bahay at mga anak niya ay hindi talaga totoong nangyari. Sa paglipas ng mga taon sa bawat pagtulog ni Brian ay hinihiling niya na sana bisitahin siya ng asawa at ng mga anak niya kahit man lang sa panaginip. Nangyari lang ito ng isang beses na yung 5 taong gulang na anak niyang lalaki ay sinusubukan siyang kausapin. Hindi niya maintindihan yung sinasabi nito. Mula nun ay hindi niya na ulit ito nakita. Makalipas ang halos 1 dekada o 10 taon ay nagsimula na makalimutan ni Brian yung itsura ng asawa at ng mga anak niya. Isipin na lang natin yung lungkot at takot na nararamdaman ni Brian na parang napaglaruan yung buhay niya ng kung sino o ng kung ano. Sa paglipas ng mahigit sa 2 dekada nung nangyari ito kay Brian, ay patuloy pinag-uusapan ng mga eksperto yung pangyayari na to. Nung nahimatay kaya si Brian ng mahigit sa 2 minuto, ay nanaginip siya ng 10 taon ng buhay niya na napakadetalyado. Saan siya nagtatrabaho, saan sila nakatira, anong pangalan ng asawa at ng mga anak niya, saan mga bansa silang pumunta, at anong mga petsa. Totoong nanaginip nga lang kaya talaga siya? O namuhay siya sa ibang dimension na totoong nangyari yun sa kanya? Na totoong nakilala niya si Kyla, totoong niligawan niya to, kinasal sila, nagkaroon ng pamilya. Kaso nga lang, hindi sa mundo natin. Si Brian ay pinilit na patuloy mamuhay na umaasang totoong may parallel universe at dadating yung panahon na ibabalik siya sa asawa niyang si Kyla. Hindi na malaman ngayon kung nasaan si Brian, anong naging buhay niya at saan siya tumira matapos nito. Umasa na lang tayo nakabalik na siya sa pamilya niya. Maaaring marami sa inyo ang magsabi at maniwala na nung nahimatay si Brian, tumama yung ulo niya sa sementong kalsada, ay nanaginip lang talaga siya. Pero dapat din nating malaman na sa paglipas ng ilang mga dekada, ay napakaraming kaso na may ganitong nangyari. Katulad na lang nung nangyari sa isang babaeng 19 na taong gulang na si Clelia Vendier mula sa Lyon, France, na siyang nakomatose ng 3 linggo. At sa 3 linggo na yon ay may nakilala siyang lalaki, nagpakasal sila at nagkaroon sila ng triplets na anak. 3 babae ito na pinangalanan nilang Mila, Miles at Maylee, na sa pagpapalaki nila dito yung isa sa triplets ay namatay. Naging malaking kalungkutan ito sa kanilang mag-asawa, lalong-lalo na kay Clelia na siya mismo ang nagsilang sa sanggol na yon. At nung nagising nga siya sa comatose niya ng 3 linggo, dito niya nalaman na hindi pala totoo yung asawa niya, maging yung mga anak niya at buhay niya ng 10 taon. Ngayon ay hindi na lang siya magluluksa sa isa sa mga anak niyang namatay, kundi sa 3 niyang mga anak, maging sa asawa niya.
Ang isa sa nakapagtataka sa mga ganitong kwento at kaso ay 10 taon yung buhay na itinatagal nila doon sa ibang mundo o ibang pamilya bago sila makabalik sa totoo nilang buhay. Pattern nga kaya to? Gawa-gawang kwento lang? O isa talaga to sa patunay na may mga bagay at pangyayari sa mundo na hindi kayang ipaliwanag ng siyensya? Mapa-parallel universe man yan, ibang dimension, time travel, extraterrestrials o alien. At yung mga taong nakakita at naka-experience ng mga bagay na yan ay sila talagang mga taong nakakaalam ng totoo. May mga tao lang talagang hindi ito kayang tanggapin dahil hindi sila mismo yung nakaranas. Yung susunod na kwento naman na to ay naipost sa Reddit noong 2016. May isang village sa dulo ng Tokyo sa Japan na noong 2001 ay halos ituring ng abandoned village. Kaya ako sinabing halos abandoned village dahil may iisang tao pang nakatira dito nung taon na to. Ang pangalan nito ay Norichi, 79 na taong gulang. Yung kabuuan ng lupang tinitirikan ng mga bahay sa village na yon ay dating pagmamayari ng mga kamag-anak at pamilya ni Norichi. At hanggang noong 1960 may mga sundalo at mga tao ng gobyerno ang pumunta dito at pinipilit hingin yung lupa ng pamilya nila. Siyempre, hindi sila pumayag dahil dito na sila nagsilakihan, nandito yung hanap buhay nila, pagtatanim, at sa paglipas ng mga buwan, yung tensyon na to mula sa mga sundalo at sa mga kamag-anak ni Norichi ay nagpatuloy hanggang isang araw. Mula sa pinakabata hanggang sa mga pinakamatanda, sa mga kamag-anak ni Norichi ay isa-isang nawala. At yung ilan sa mga natitira niyang mga kamag-anak dito na buhay pa ay nagsialis. At sinabihan siya ng mga to na umalis na din. Kung hindi ay papatayin din siya ng mga sundalo para lang makuha yung lugar. Malaman-laman ni Norichi na yung mga bata at yung mga matandang nawawala doon sa lugar ay pinagpapatay pala ng mga sundalo at inilibing sa isang parte nung malawak nilang lupain. Sinubukang hanapin ni Norichi kung saan nilibing yung mga to. Pero dahil sa lawak ng lupain ay nabigo na siya tong hanapin. Kapag dumadaan yung mga sundalo sa harap ng bahay niya ay palagi siyang tinatawanan, binibiro at tinatakot na umalis na din. Pero nanindigan si Norichi na kanila yung lupain na to. Hindi naman siya sinasaktan ng mga to, inaasar lang siya palagi. Siguro iniisip nila na aalis din siya kapag natakot. Hanggang sa paglipas ng mga buwan, yung mga anak ng mga sundalo na to na tumira dun sa lupain nila ay nagsimula ding mawala. Nagulat si Norichi sa mga balita na yon dahil sinong pwedeng gumawa nito sa mga sundalo, matatapang yung mga to at malulupit. Pero sa paglipas lang ng ilang mga araw, 7 mga bata na yung nawala. Hindi matagpuan, walang kahit anong ebidensya o impormasyon kung saan nagpunta yung mga to. Hanggang isang araw ay nagulat at kinilabutan si Norichi sa balitang narinig niya. Yung mga sundalo, yung mga asawa ng mga to ay mga patay na pala. Kinuha nila yung buhay nila ng sabay-sabay sa iba't ibang paraan, pagbibigti, pagbabaril sa sarili, sa hindi malinaw na dahilan. Ang tanging kwentong kumakalat-kalat dun sa lugar, bago mamatay yung mga to, magpakamatay yung mga to, ay may mga tao daw na itim na sumisilip sa bintana nila at may binubulong yung mga to. Hindi na naging malinaw kung sino yung mga taong itim na yon, ano yung mga sinasabi nila na nagdulot ng matinding takot doon sa mga sundalo maging sa mga asawa nila. Kaya nila kinuha yung kani-kanilang mga buhay. Hanggang lumipas ang ilang mga dekada ay wala nang nagtangkad tumira sa lugar na yon at pumunta na nga tayo sa taong 2001. Na nung taon na to si Norichi ay 79 na taong gulang na at mag-isa pa rin nabumuhay sa village na yon. May mga negosyante at mga developer ng lupa ang lumapit kay Norichi para bilhin yung lupa. Pero si Norichi ay hindi pumapayag. Kahit anong halaga ang i-offer nila dito, ay hindi talaga nila siya matinag. Sa paglipas ng mga buwan, yung katabing lupa ni Norichi ay nabili na ng mga negosyante. Nagsimula na sila magtayo dito ng ilang mga business stall, mga tindahan, at dahil dyan ay mas malapit na yung nabibila ni Norichi ng mga pagkain. At nung nalaman ito ng mga developer, ay pinagbawalan siyang bumili sa mga tindahan na yon siguro para pahirapan siya at mapilitang ibenta yung lupain niya. Ang sabi ni Norichi dun sa mga developer at mga negosyante, para sa inyo din kaya hindi ko binibenta yung lupa. Hindi ito naintindihan ng mga negosyante nung umpisa. Hanggang isang araw si Norichi ay napaaway sa isa sa mga developer at napalo niya ng tungkod sa ulo yung developer na to.
At dahil dyan ay kinasuhan nila si Norichi at nakulong siya sa presinto. At makalipas ang 3 araw na pagkakakulong niya, ay namatay si Norichi. Hinanap ngayon ng mga developer yung malayong kamag-anak ni Norichi para pumirma at maibenta na yung lupa. Tagumpay naman nila itong nagawa at nakapagpatayo sila dito ng 2 apartment complex. Ang kaso nga lang, yung mga negosyante at mga developer na nagpakulong kay Norichi ay nagsimulang magsimatay. Hindi sila namatay sa sakit o aksidente, kundi nagpakamatay sila isa-isa. Ang nakapagtataka dito, bago magpakamatay yung mga to, ang lagi nilang sinasabi ay may mga taong itim na sumusunod-sunod sa kanila. Walang mukha yung mga to, laging nakasilip sa pinto, sa bintana, kahit saan sila tumingin, kahit sa pagpikit sa pagtulog, ay nakikita nila yung mga to. Ang mas nakakakilabot pa dito, yung mga taong nagrenta doon sa 2 building na pinatayo ng mga negosyante na to, ay pareho din yung na-experience. At dahil dyan, yung 2 apartment complex na to ay naging abandonado na, maging yung katabi nilang lupa na nabili ng mga developer ay wala na nagtangkang tumira dito, magtayo ng bahay o magtayo ng negosyo, at hanggang ngayon ay nananatili na itong abandonado. Maraming mga paranormal experts sa Japan ang nagtangkang pumunta dito at ang tanging na experience lang nila at nakuhaan ay itim na tao. Mag-iwan na lang kayo ng comment kung ano masasabi nyo sa mga kwento na to. Thank you for watching guys, at magkita-kita na lang tayo sa susunod na kwento.